Samantala, iniharap po ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, kahapon po yan ang dalawang pinalayang bihag ng grupong Abu Sayyaf. Ang detalye sa report ni Kirby Cristobal. On our side of the table and all the others who are here, let me first express the cooperation and explain the situation. I'm confident about this because This conversation with the NDFP lawyers and GRP panelists on 15 August 2016 in Malacanang Palace. Private plane lumipad mula Davao City patungong Sulu ang grupo ni Secretary Dureza kaugnay ng turnover ng Pilipinong bihag na si Glenn Alindahaw mula Cebu at Korean national na si Captain Park. 2 buwan at kalahating hawak ng hindi kilalang armadong grupo ang dalawa. Kwento ng isa sa mga biktima na si Glenn, hawak sila ng armadong grupo na pinamumunuan ng isang alias Abraham at matapos itong mapatay ay inilipat sila sa isa pang grupo. Pananakit, gutom at kung ano-ano pang hirap ang naranasan ng mga bihag sa mga kamay ng hindi pa nalalaman na grupo. Malaki rin ang tulong na ibinigay ni former Sulu Governor Sakurtan at ng MNLF Group sa paungunan ni Chairman Nur Meswari para makauwi ang mga bihag. Ayon pa kay Dureza, naipaalam na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang balita sa pamamagitan ni Secretary Bongo. Binigyang diin rin na opisyal na walang ibinayad na ransom ang gobyerno para mabawi ang dalawa. Patuloy pa rin kasi ang pag-iral ng no ransom policy ng pamahalaan. Sinabi pa ni Dureza na 27 pa ang bilang ng mga bihag na hawak ng iba't ibang armed group at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan para ma-recover ang mga ito sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan, AFP at ng PNP. Daraan sa trauma at stress debriefing ang mga biktima sa pamamagitan ng DSWD at iba pang concern ni agency. 4 Koreans and 16 Filipinos. All the rest were able to lock themselves up in their respective cabins, so they were not taken. The 2 were taken on board the speedboat. They were brought to a place and they were told that they were in a neighboring country, which is just nearby. And after a few hours, they were brought back to an island, only for them to discover today that they were in Sulu. Mula dito sa Davao City para sa PTV News, Kirby Cristobal.